mga kalahi, magandang hapon naman sa inyong lahat. No, once again, no, it's me, Kalahing Saban, magbablog na naman at mayroon na naman tayong pag-usapan mga kalahi, no. Nais ko po mga kalahi na ipakita sa inyo ang dalawang picture, dalawang photo ng dalawang attorney, abogado. Mga attorney po sila, tapos sila po yung mga anchorman sa mga radio station. Itong isa sa brigada, parang anchorman yata, itong si Attorney Jorel Patinio. At ito namang isa ay sa anchorman sa DYHP na si Attorney Ropel Banyok. No? Ito po yung mga abogado, mga kalahi ay talagang maintindihan at maunawaan mo ang kanilang mga pananalita na talaga parang tawagin natin na DDS, Duterte diehard supporters. No, itong dalawa. Yun talaga dahil marami ng mga komentaryo sa dalawang ito na aking pong napakinggan talagang maka Duterte at ito'y palaging kumbaga parang panlalait sa ating gobyerno na CPBBM. No? Kaya lang, no, itong dalawang attorney, ikaw, Ropel Banyok, at saka Jorel Patinio, no? Kasi mga abogado kayo. Kaya lang, yung pag-abogado, hindi naman ako abogado at wala naman akong ipagyayabang sa inyo. Kaya lang, abogado kayo. No? Oh. Yung pag-abogado ninyo, hindi yata kayo mga abogado na mga ano, yung mga abogado talaga na mga nakapasok sa top. Oh, kaya lang, pumasa sa bar, abogado. Irespeto natin ng inyong pagka-attorney o pagka-abogado. Kaya lang ang nais namin, no, na sana hindi bias yung pagmimedya ninyo, pangukomentaryo ninyo, na talagang may pinapanigan kayo, no, sa lahat ninyong mga pagkukomentaryo ay talagang maunawaan at madali naming ma-detect na kayo po'y against talaga sa gobyerno ni PBBM. Wala namang kaming karapatan na pigilan kayo ng ganyan. Kaya lang, parang ma-mislead ninyo ang mga tao, ma-mislead ninyo ang mga listeners dahil maraming nakikinig sa inyo, maraming nanonood sa inyo. No? Kaya lang, talagang klarong-klaro na kayo po'y maka-Duterte. Kayo po'y DDS at maunawaan sa mga tagapakinig na talagang kayo'y mga anti-Marcos, anti-government. No? Dahil mga kalahi, marami na akong napakinggan sa kanilang programa. No? Maraming beses na, ngunit ito ang napansin ko ng si Jaime Marcos ay nagsalita ng against sa kanyang kapatid patungkol sa droga at patungkol ng pagsisiwalat ni Saldico. Tuwang-tuwa talaga itong dalawang abogado talaga. No? Hindi na palagay ang dalawang abogado. No? Parang ano na sila para na silang nanalo ng parang nanalo ng sweepstakes. Dahil buong akala nila ay talagang mapatalsik na sana si PBBM, kaya lang walang nangyari. No? Talagang natutuwa talaga magkikilala mo sa kanilang pagprograma sa kanilang mga station, brigada at sa DYHP na ang kanilang pong mga komentaryo talaga ay pagdidiin, panlait sa atin pong presidenteng PBBM. Lalo na tinatawag at binanggit ni Jaime Marcos daw ang pag-aadik mulang pagbata ni PBBM. No? Ang payo ko sa inyo, dalawang mga abogado, hindi naman masamang gumamit sa utak. No? Libre, walang bayad kayong gamitin yung utak mo sa inyong pag-unawa at pag-intindi talaga sa totoong kalagayan. So tingin nyo ba si PBBM hanggang ngayon nagda-drugs? Kung hanggang ngayon nagda-drugs, matanda na 68 years old na siya, tapos sa tingin ninyo nagda-drug at ito po'y nakasisira sa dignidad, reputasyon ng presidente, tuwang-tuwa kayong dalawang mga abogadong nagkomentaryo, tuwang-tuwa kayo para kayong nanalo ng sweepstakes.
Hindi ba ninyo naunawaan at naisip, totoo ba kaya ang sinabi ng kapatid ni PBBM na nagdudruga? Ha? At mayroon bang ebidensya? Abogado kayo eh. Dapat sana hindi yung heresy, hindi yung binanggit, sinabi ng tao, maniwala na kayo. Na talaga pag sa politics, sa politika talaga ay parang ano talaga ng putik, no? Talagang papahiran ka talaga kung ano maipahid sa inyong mga ikasisira sa iyong political career. Hindi ba ninyo naisip, ang mga abogado kayo, madali kayong sumakay, nakisawsaw. Oh. Ha? Nag-addict daw. Ha? Sa tingin ninyo hanggang ba ngayon? At saka yung pag-addict naman ay noon pa yon na binata, yung bata pang edad ni Bongbong, hindi naman yun ika-alarma dahil halos lahat ng taon dumaan, halos karamihan sa mga tao, lalo na ng mga taong mga may bisyo, talagang dumadaan talaga sa pag-addict. Dinaranas talaga nila itong mga pag-addict. Kaya hindi sa lahat ng panahon dahil itong pag-addict ay ito po ay hindi po talaga in the long term na hanggang mamamatay ka, nag-addict-addict ka pa. Lalo na pag politiko ka. Lalo na pag ikaw po ay may hangad na maging senador, maging presidente, maging congressman, ay talagang iwanan mo talaga yun lahat dahil yan ang pinagkukunan ng ikasisira sa inyo pag kayo po ay sangkot sa pag-adik, ang sangkot sa mga katiwalian, yan talaga ang pagkukunan ng iyong kalaban na ikasisira sa iyong political career. Hindi ba ninyo naintindihan itong ginawa ni Amy? Itong si Amy, alam naman ninyo na siya po yung Maka Duterte Black. Iwan natin kung ano talagang kasunduan, ano talaga ang totoong relasyon itong si Amy at saka sa mga Duterte. Bakit kahit kapatid niya, napakatahimik, napakabait, napakamahinahon, ay pinagbintangan, sinisiraan? Gamitin ninyo yung utak ninyo, mga attorney. No? Gamitin ninyo minsan, mga attorney. Hindi pwede yung heresy, yung gamit, walang pagkabata, tuwang-tuwa na itong mga attorney, talagang parang nagtalunan na sa saya dahil nasisira na ang si PBBM. Hindi iyon umubra, mga DDS, mga attorney, hindi umubra yung mga paninira dahil napakataas ng porsyento ng mga kababayang Pilipino na umaasa at naniniwala sa ating mahal na presidente. Makikita naman natin Kaya lang hindi ninyo ibinalita ang mga naganap, ang mga proyekto, ang